Magandang araw mga bata! Ako, si Bini-Bining Alesa, ang unang guro niyo sa Araling Panlipunan. Bago kayo magsiupo, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, salamat po sa lahat ng biyaya na binigay niyo sa amin. Gabayan niyo po kami sa mga pangarap namin at patawad po sa lahat ng mga kasalanan namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang umaga sa ating lahat. Bago kayo umupo, pulutin niyo muna yung basura na nasa harapan niyo at itapon sa tamang lalagyan. Pagkatapos ay ayusin nyo yung mga upuan nyo. Maaari na kayong umupo. Ngayon, ako ay mag-check ng iyong attendance. Sa halip na present ang isasagot nyo, ang isasagot nyo ngayon ay kung ano ang paborito nyong lugar. Naintindihan ba? Very good. So, Carsido, Habagat, Montes, and Ponte. Very good! Dahil kompleto ang grade 3 rows ngayon. So ngayon, si Bini-Bining Alesa ay magbibigay ng patakaran dito sa silid-aralan. Ang unang patakaran ay maging magalang sa lahat ng oras. Pangalawa, makinig ng mabuti kung may nagsasalita dito sa harapan. Pangatlo, itaas ang kamay bago magsalita. Pang-apat, panatilihing malinis at maayos ang ating silid-aralan. Panglima, gawin ang lahat ng takdang aralin o proyekto sa tamang oras. Ngayon, ang susunod niyong guro ay si Bini-Bining Amitea Ponte. Salamat, Bini-Bining Alisa. Magandang umaga ulit sa inyo mga bata. Ako pala ang inyong guro na si Bini-Bining Ponte. May ihinda akong laro ngayong araw. Gusto niyo bang maglaro mga bata? Okay. Pero bago tayo maglaro, may ipapakita muna ako sa inyo. Ito ang gusto kong ipapakita sa inyo mga bata. Ito ang mapa ng Central Visayas. At dito natin makikita ang Cebu, Bohol, Siquijor, at Negros Oriental. Bali, ito ang Region 7 or Central Visayas. So, tayo ay nabibilang sa Region 7 dahil tayo ay nakatira sa Cebu. Since alam naman natin ang apat na lugar sa Central Visayas, so ano yun ang apat na lugar? Cebu, Bohol, Negros Oriental, at Siquijor. Okay, yung laruin na natin ang inihanda kong palaro. So, magpapakita lamang ako ng larawan at sabihin nyo kung saang lugar nanggaling ito. Okay, unang larawan. Saang lugar nanggaling ito? Tama, sa Bohol. Pangalawang larawan, ano ito? Ito ay love potion. So, saang lugar nanggaling ito? Tama, sa Siquijor. Pangatlong larawan, ito ang pinakamasarap. Natikman na natin ito. So, ano ito? Lechon. Ito ay lechon. At saang lugar nanggaling ito? Tama, sa Cebu. How about this? Ito.
ito ay San Trival at nanggaling ito sa Negros Oriental. Ano ito? Ito ay Festa, sinulog. Saang lugar ito? Sa Cebu. Ano rin ito? Ito ay anting-anting at sa Siquijor nanggaling yung anting-anting. Siquijor. Okay, anong hayop ito? Tama, ito ay tarsier at nanggaling sa Bohol. Tama. Okay. Wow, ang galing nyo mga bata. Hindi pa ito ang lahat ng makikita nyong pagdiriwang, pagkain, at mga matagagandang tanawin sa Central Visayas. Marami pang iba. At si Binibining Carcito ang magpapakita o magpapakilala ninyo sa mga iba pang larawan, tanawin, at mga pagkain sa Central Visayas. Pero, bago ko kayo ibigay kay Teacher Carcido, may nakakita ba kayong mga letra sa likod ko? So, ano sa tingin nyo ang salita na bumubuo sa mga letrang ito? Kultura. Tama. Ang mabubuong salita ay kultura. Kaya, ang bawat lalawigan ay isang rehiyon ay may iba't ibang paniniwala, kaugalian at tradisyon at ito ay tinatawag natin na kultura. So, kinikilala ang Central Visayas o Region 7 bilang isa sa may mayamang kultura sa iba't ibang larangan. Para malalaman natin kung ano ang mga ibang kultura sa Central Visayas o sa Region 7, ibibigay ko kayo kay Teacher Carcido. Ako nga pala si Binibining Julian Carcido. So, ang tatalakayin natin ngayon ay ang pagkakakilanlang kultura ng bawat lalawigan ng Central Visayas. Ang Central Visayas ay may makulay at mayamang kultura. Ang bawat lalawigan ay may pagkakakilanlang kultura na maaari nating ipagmalaki. So, ito ay makikita sa mga pagdiriwang, pagkain, makasaysayang gusali, sining, at iba pa. So, bago ko tuluyang ipakilala sa inyo ang pagkakakilanlang kultura ng bawat lalawigan ng Central Visayas, may mga iilan akong mga tanong. So, unang tanong, sino sa inyo ang may idea kung ano-ano ang mga lalawigan na bumubuo sa Central Visayas? Yes, Eunice? Tama! Ang mga lalawigan na bumubuo sa Central Visayas ay ang Bohol, Cebu, Negros Oriental, at Siquijor. So, pangalawang tanong, sino sa inyo ang makapagbigay ng mga sikat na pagkain mula sa Central Visayas? Yes, Alicia? Tama! Lechon! So, ano pa ang mga sikat na pagkain mula sa Central Visayas? Yes, Raven? Tama! Kalamay! So, may mga iba't ibang sikat na pagkain na nagmula sa Central Visayas. So, panghuling tanong, sino sa inyo ang makapagbigay ng pangunahing wika na ginagamit sa Central Visayas? Yes, James? Tama! So, ang pangunahing wika na ginagamit sa Central Visayas ay Cebuano. So, masaya akong makita na may mga iilan kayong mga ideya sa ating tatalakayin ngayon. Ang apat
na lalawigan na bumubuo sa Central Visayas ay ang Bohol, Cebu, Negros Oriental, at Siquijor. So, una nating tutuklasin ang pagkakakilanlang kultura ng Bohol. Ang tawag sa mga taong naninirahan sa Bohol ay Bulhanon. So, ano nga ulit ang tawag sa mga taong naninirahan sa Bohol? Yes, James? Tama, Bulhanon. So, ang mga Bulhanon ay kilala sa kanilang kabaitan at kahandaang magbigay ng mainam na pagtanggap sa mga taong nanggaling sa iba't ibang lugar na bumibisita sa kanilang lugar. So, ang mga Bulhanon din ay mahalaga sa kanila ang kanilang pamilya. So, sila din ay mapusok sa pakikipagsapalaran dahil marami sa kanila ang naglalakbay sa ibang mga lugar upang hanapin ang mas magandang kabuhayan para sa malaking sweldo. So, ano nga ba ang kabuhayan sa Bohol? So, ang pangunahing kabuhayan dito sa Bohol ay ang pagsasaka. Dahil dito, ang kanilang produkto ay humay, mais, at niyog. So, meron din silang iba pang produkto tulad ng kalamay na sobrang sikat sa buong lugar at peanut kisses. So, isa pang industriya dito sa Bohol ay ang pangingisda. So, ito ay sikat dahil ang Bohol ay napapalibutan ng dagat. So, meron itong magagandang puting baybayin dahil dito maraming turista ang bumibisita sa Bohol. So, isa sa mga sikat na atraksyon sa Bohol ay ang kilalang Chocolate Hills at ang bihirang Tarsier. Ang mga sinaunang simbahan tulad ng Baclayon at ang taunang pagdiriwang ng Sandugo Festival na nagaganap taon-taon sa Tagbilaran City sa isla ng Bohol. So, ang susunod nating tutuklasin ay ang pagkakakilanlang kultura ng Cebu. So, ang tawag sa mga tao dito sa Cebu ay Cebuano. So, ano nga ulit ang tawag sa mga tao dito sa Cebu? Yes, Eunice? Tama, Cebuano. So, ang Cebuanong binisaya ang kanilang wika. So, ano nga ulit ang kanilang wika? Yes, Alicia? Tama, ang kanilang wika ay Cebuanong binisaya. So, Bisaya ang kanilang ginagamit na pananalita o kapag tayo ay nakikipag-usap sa kapwa nating Cebuano. So, ang Cebuano ay masayahin at laging nakakahanap ng ligaya kahit sa pinakamahirap na mga panahon. So, sila ay palaging ngumingiti kahit sa harap ng pagsubok na kanilang dinanas sa buhay. So, kilala ang Cebu City bilang Queen City of the South dahil sa mahalagang papel nito sa industriya ng kalakalan, paggawa ng produkto at turismo. Isa sa mga sikat na atraksyon sa Cebu ay ang kilalang Basilica del Santo Niño at Simala Church. Ang lalawigan ay kilala rin sa paggawa ng gitara, bandurria at ukulele. Ang isla ng Mactan ay sentro ng paggawa ng gitara na nagpapakita ng pagkahilig ng
Sugbuanon sa musika. So tayong mga Cebuano ay napakahilig natin sa musika. Kilala rin ang Cebu sa paggawa ng lechon, chicharon, ampaw, dried mangoes, at buwad. Ang pinakamalaking ipagmamalaki ng Cebu ay ang Sinulog Festival na idinaraos kada ikatatlong linggo ng Enero na kung saan dumadayo ang maraming turista sa iba't ibang lugar. Ang sinulog ay nagmula sa salitang sulog na nangangahulugang alon ng tubig. So saan nga nagmula ang salitang sinulog? Yes, Elisha? Sa salitang sulog. So ang sayaw na Sinulog Festival ay isang pag-aalay kay Santo Niño. So ito ay pag-aalay kay Santo Niño. So, ang dalawang natitirang lalawigan sa Central Visayas ay tatalakayin ni Binibining Desiree Montes. Maraming salamat, Teacher Jovi. Ngayon, ang susunod nating tatalakayin ay ang lalawigang Negros Oriental. Ang mga taong naninirahan dito ay tinatawag na Negrense. Bagaman, ang karamihan ay nagsasalita ng Sinugbuanong Bisaya. May ilan ding nagsasalita ng Hiligaynon. Sa Negros Oriental, ang unang industriya ay ang agrikultura. Ang mga pangunahing tanim dito ay tubo, mais, niyog, at palay. Sa mga lugar malapit sa baybayin, ang pangunahing kabuhayan ay pangingisda. Bukod dito, ilan sa iba pang mga industriya dito ay ang pag-aalaga ng baka, pagtatayo ng mga fish pond, at pagputol ng kahoy. Tuwing Oktubre, ipinagdidiriwang ang Buglasan Festival sa lungsod ng Dumaguete. Ito ay kilala bilang pesta ng lahat ng piyesta sa kanilang lalawigan. Naiintindihan ba ang mga tinatalakay ko, mga bata? Mabuti naman. Ngayon, dito naman tayo sa Siquijor. Dito sa Siquijor, ang mga tao na nanirahan dito ay tinatawag na Siquijornon. Ang pangkaraniwang salita ng mga taong naninirahan dito ay Cebuano. Tinatawag ng mga Espanyol ang lalawigan na Isla del Fuego o Island of Fire. Dahil sa kakaibang ilaw mula sa maraming fireflies na naglalakad sa mga puno ng mulave o tugas sa isla. Sa isla ng Siquijor ay kilala ring tradisyonal na gamot. Ang isla ng Siquijor ay nagpapalibutan ng dagat, kaya ang pangunahing kabuhayan dito ay pangingisda. Ang magandang mga baybayin, mga kuweba at mga talon ay nadudulot ng maraming turista. Isa sa mga hinangaan ng mga turista dito ang Sulili Festival na nagpapakita ng mga tradisyon sa kasal. At iyon lamang ang aking tatalakayin. Naintindihan niyo ba ang mga tinatalakay ko, mga bata? Mabuti naman. Ngayon, dahil tapos naman tayo sa ating talakayan at naiintindihan niyo naman, may inahanda akong mga katanungan sa inyo. Una, ilan ang mga lalawigang bumuo sa Central Visayas? Carcido,
Tama! Ito ay apat at ito ay Bohol, Cebu, Negros Oriental at Siquijor. Palakpakan naman natin. Ikalawa, anong lalawigan ang kilala bilang Queen City of the South? Acosta? Tama! Palakpakan naman natin. Ang tamang sagot ay Cebu. Ngayon, at tapos naman tayo sa ating talakayan at nasagutan niyo naman ng tama ang aking mga tanong. Ngayon, ipakilala ko sa inyo ang susunod niyong guro, si Binibining Jonalyn Habagat. Magandang araw mga bata, ako nga pala si Binibining Jonalyn Habagat. Lubusan na ba ninyong naintindihan ang mga tinalakay tungkol sa mga lalawigan ng Central Visayas? Mabuti. Ngayon, para sa inyong panapos na gawain, kayo ay ipapangkat ko sa 4 na grupo. Bawat grupo ay makakatanggap ng papel na naglalaman ng iba't ibang lalawigan sa Central Visayas. Ano ang 4 na lalawigan mga bata? Cebu, Bohol, Negros Oriental, at Siquijor. Tama! Para sa inyong panuto, kayo ay gagawa ng malikhaing sining na nagpapakita ng pagpapahalaga sa kultura ayon sa inyong natanggap na papel. May mga katanungan ba kayo o reaksyon sa inyong gawain? Kung wala ay nais kong magpatuloy. Ito ang aking rubrik sa pagbibigay ko sa inyo ng puntos. Presentasyon, 5%. Impormasyon, 5%. Pagkamalikhain, 5%. Kabuuang epekto, 5%. Kabuuan, 20%. Bibigyan ko kayo ng 15 minuto upang gawin ito. Time starts now. Okay mga bata, ngayon ay natapos niyo ang gawain sa takdang oras. Nais kong kumustahin kayo sa inyong ginawang aktibidad. Kayo ba ay nakapulot ng aral? Ano-ano ang mga ito? Mabuti. Tama yan mga bata. Kooperasyon ang isa sa mahalagang gawain ng bawat membro sa grupo. Ngayon ay natapos ninyo ang gawain, mayroon akong isang katanungan. Handa na ba kayo mga bata? Para sa aking katanungan, ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng kultura base sa itinalagang lalawigan na inyong ginawan ng malikhaing sining? Tama! Magbigay ng 3 palakpak para sa inyong sarili. Okay mga bata, ang kultura ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pagkakakilanlan, nagpapanatili ng tradisyon, nagpapalakas ng komunidad, at nagpapayaman ng sining at edukasyon. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Okay. Sa tingin ko iyan lamang, naway may natutunan kayong mahalagang aral. Yan lamang at maraming salamat. Ngayon, gusto kong kumuha kayo ng isang buong papel para sagutan ito. Bibigyan kayo ni Binibining Alesa ng 5 minuto para sagutan. Ngayon, ang inyong takdang aralin ay magsaliksik at magbasa tungkol sa ang pagkakakilanlang kultura na kinabibilangan ng rehiyon sa Region 8
Eastern Visayas para sa susunod nating talakayan.